Ito. Masaya po ba ang bawat isa? Parang hindi naman siguro Biyernes Santo, ano po? Isang pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. Amen. Sige po. Bago po tayo magsimula, may babasahin lamang po akong verse. Sabi po sa Exodo 20, verse 8 to 11. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtratrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, niya mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Hallelujah! Ang 7 araw raw po ay para kay Yahweh na ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, pakisabi nga po sa mga kalapit ninyo na congratulations. Amen. Congratulations po sa ating lahat dahil narito tayo sa araw na itinakda ng Diyos para ating parangalan at papurihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Isa po muling malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, tatawagin ko po ang ating kapatid na Isel para po sa opening prayer. Manalangin po tayo. Yes, Lord God, we worship you, Lord God. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw po na ito at nakadalo po kami ngayong linggo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord God, sa walang sawa ninyong pagtulong, paggabay, Lord God, pag-iingat po sa amin, Panginoon. Lord God, idinadalangin din po namin lahat po na may karamdaman po sa amin, Lord God, ay pagalingin niyo po, Panginoon. Panginoon, nananalangin din po kami, Lord God, na kayo po ang manguna, Lord God. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga problemang ipinagkakaloob po ninyo na patuloy po nagpapatibay po sa bawat isa. Lord God, dalangin po namin na kayo po ang manguna sa gawain ito. Patnubayan niyo po at basbasan po ang speaker po or ang pastor po na magsasalita po sa amin, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Lord God. Ito po ang aming salamat dalangin. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah! Ready na po ba tayong sambahin at ating awitan ng ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Sige po, sa pangunguna po ng praise and worship team. Hello. Sound, praise, sound, check. Sound, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen, hallelujah. Tayo po ba'y nagagalak sa Panginoon? Amen, hallelujah. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. We welcome you, Spirit, in this place. Come on, church. Shout to Jesus. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sa umaga pong ito, wala tayong gagawin kung di magpasalamat sa Panginoon. Amen. Praise. Amen. Ngayong pong linggo, inihanda ang bawat isa sa atin para magpuri at maggagalak sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Mangangamba sa kawalan, pagkapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib,
Pagka naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pasama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking paso, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba, mangangamba sa kawalan. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib. Pagka naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pasama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Isabay ko ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Hallelujah, Jesus. Oh yes, Lord, hallelujah.
Sa umagang ito mga kapatid, patuloy po nating sambahin, patuloy nating dakilain ang ating Panginoon. Dahil looking back, ngayong araw na ito, I want you to have a realization sa lahat ng bagay na ginawa, sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon. Sa araw na ito, magkaroon ka ng reflection. Hindi mo mabilang or hindi out of your mind na hindi mo na namamalayan lahat ng mabubuting bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, we have to give back the glory, the honor na nararapat sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Dahil siya ay tapat, siya ay mabuting Diyos. At kailanman, hindi niya tayo pinabayaan dahil siya ay tapat sa kanyang mga salita. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito
buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon.
Sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Hallelujah. Sige po mga kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Sige kapatid, ibuka mo ang iyong bibig. Magpasalamat ka sa Diyos sa umagang ito. Dahil sa umagang ito, dinala ka ng Diyos sa lugar na to. Naniniwala ako mga kapatid na hindi aksidente na dinala ng Diyos ang mga paa mo sa lugar na ito. Dahil may malaking himalang bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Oh, hallelujah, Jesus. We give you thanks, Jesus. We give you glory, hallelujah. Holy Spirit, we need you right now, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito na dinala mo ang aming mga pangyapak sa lugar na ito, Panginoon, upang purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa araw na to, Panginoon, alam namin, Panginoon, na pupunan mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. Alam namin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, palalakasin mo ang aming mga espiritu, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng mga nararamdaman ng aking mga kapatid, Panginoon, ay iyong pinagaling na, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord God. Dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, hahanapin namin ang kariktan ng iyong mukha, Panginoon. Magkakagalak kami, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang katulad ng ginawa mo sa iyong mga alagad, Panginoon, nang sila ay nananalangin, Panginoon, sa upper room, Panginoon, binababa mo ng parang isang apoy ang iyong Santong Espiritu, Diyos. Ngayon, Panginoon, hallelujah, welcome namin, Panginoon, ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, we welcome you, Spirit, Lord God. Hallelujah, kami ay magpapakalangoy, Panginoon, sa iyong Espiritu, Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang mga ninanasan ng aming mga puso, ang aming mga pinagdarasal, Panginoon, ay iyong binigay na, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Hallelujah. Walang pagsitlang, Panginoon, ang kaligayahan namin sa umagang ito, Diyos. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na nasa aming kang kalagitnaan, Panginoon. Dahil sabi mo sa iyong salita, when 2 or 3 gathering in my name, I am the midst of them. Kaya, Panginoon, nararanasan namin ang pagtayo mo sa aming kalagitnaan. Nararanasan namin, Panginoon, ang pag-iyakap mo, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos. Hallelujah, Jesus. We thank you for your love, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Open heaven, Panginoon. Open heaven, Panginoon. Hallelujah. Ibabagsak mo, Panginoon. Ibabagsak mo sa umagang ito, Diyos, ang pagpapala mo.
Tunay, Panginoon, na Lord God, na hindi ka bumibitaw sa iyong mga anak. Kahit na kami ay hindi tapat sa iyo, Diyos, patuloy namin nararanasan ang pagkawak mo, Panginoon, ang pagyakap mo at ang pagmamahal mo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kulang ang salitang salamat, Panginoon, para may pakita namin, Panginoon, na kami ay nagagalak sa iyo at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, inayaalay namin ang aming mga buhay, Panginoon, upang paglingkurang ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat, Panginoon. Tanging sa iyo lamang po namin ibinabalik sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah, Hallelujah. Praise God, hallelujah. Muli po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kanina po, nung nag-aawitan tayo, napaiyak po ako roon sa salamat sa sukdulang biyaya mo. Kung hindi po sa biyaya ng Panginoon, wala tayo ngayon sa lugar na ito. Amen po ba? Talagang napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi pa roon sa awit, niyakap mo ako sa aking karumihan. Totoo po, lahat tayo marumi sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa dugo ng Panginoong Jesus na nakabalot sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Tayo po ba ay may inaasahan sa umagang ito? Amen. Hallelujah. Pero parang kakaunti po lang yan, tayong Amen. Parang sila lamang yung makatatanggap ng inaasahan nila sa umagang ito. Pero po ba tayo inaasahan sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Sige po, dadako po tayo sa pagbibigay ng patotoo sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Sige po, yung po may mga patotoo, tandaan po natin mga kapatid, sabi po sa salita ng Diyos, at ang mga patotoo na mga tinubos, ang dumaig sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya kung di po tayo magdadala ng patotoo sa umagang ito, parang sinasabi natin na hindi natin kayang tapakan ang lahat ng gawa ng dyablo. Amen po ba? Amen. Nag-expect po ba kayo ng bagong gagawin ng Panginoon sa buhay natin? Amen. Sige po. Kung nag-expect po tayo, tumayo na po yung may patotoo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sister Jopay, alam ko ikaw hindi nauubusan ng patotoo dahil laging maraming ginagawang bago ang Diyos sa buhay mo. Purihin po ang Panginoon. Totoo po yun. Hindi po talaga tayo nauubusan ng patotoo kasi kung titingnan lang po natin yung ginagawa ng Diyos na kabutihan sa buhay natin. Minsan po, lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok, ng problema. Pero para po sa akin, hindi ko po tinitingnan ang mga pagsubok, ang mga problema. Ang tinitingnan ko po yung blessing, yung kabutihan na ginawa ng Diyos. Kasi ang problema po, bihira lang po dumating. Pero ang blessing po, everyday, araw-araw dumadating. Kaya pagka may dumating po ng mga problema sa buhay natin, wag po natin tingnan yon. Ang titingnan po natin yung ginawa ng Diyos na kabutihan para sa atin. Para maging malakas po tayo. Tulad nga po sa akin, talaga hindi po ako naubusan ng patotoo kasi nakakatuwa po talaga dun sa pwesto namin. Nandun po yung mga marites-marites, pero kami po yung marites na sharing po ang ginagawa namin. So pag may nakarinig po sa amin, sinasabi na, dito tayo sa pwesto ni Ate Jopay. Kasi dito parang ang ganda ng marites nila tungkol sa Panginoon. Doon sa kabila, hindi. So, purihin po ang Panginoon na sa tuwing pong kakain po kami, bali, may ka-agree po ako doon, nananalangin po kami, magtitinginan sila. So, purihin po ang Panginoon sa bawat kilos namin doon, lagi pong talagang naka-insert ang Diyos. Kaya, ang tingin po nila sa akin, ito si Sister Jopay. So, purihin po ang Panginoon na
Bagamat sa lugar ng Kapinpin po, nagsisharing kami habang busy po ako sa pagtitinda, pero yung bunganga ko rin po, busy din pag-share na salita ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon kasi araw-araw po talaga ang pagpapala ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Sabi nga po sa salita ng Diyos, pag ako'y ikinahiya ninyo sa lupa, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng mga anghel at ng mga banal. Amen po ba? Kaya po na ating kapatid na Sister Jopay, nakikita ko po talaga yan kasi pag sinusunro po namin si Jacob, hindi po talaga siya nahiya mag-share. Talaga pinapakilala po niya ang Panginoon at ang kabutihan ng Panginoon sa buhay nilang mag-anak. Purihin po ang Panginoon, hallelujah. Sige po, bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, bago ko po tawagin ang guest speaker po natin, siguro po kilala na po nating lahat. Siya po yung anak ni Bishop Greg, yung ating senior pastor ng Biyaya ng Diyos Green Hills. Sa umagang ito po, talagang may pinadala po ang Diyos na mensahe sa umagang ito na maririnig natin buhat sa lalaking lingkod na gagamitin niya sa umagang ito. Sige po, tumayo po tayong lahat para po idalangin natin si Pastor Dex bago po tawagin. O aming Ama, Diyos na banal, dakil at makapangyarihan sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lalaking lingkod na si Pastor Dex, Panginoon, na siya'y pinadala mo sa lugar na ito ng Morong upang ang iyong salita, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito ay magbibigay ng kakaibang lakas sa aming mga espiritu at tunay na siya'y pinadala mo, Panginoon, sa umagang ito para sa mensaheng nais mong ipahatid sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na balutin mo siya ng iyong makapangyarihan dugo. Anoint mo po, Holy Spirit, ang kanyang bibig. At patuloy na ang salita mo, Panginoon, na aming maririnig po sa kanya, pakakaasamin namin at tikakanin ang aming mga espiritu sa umagang ito. O dakilang Ama, sa iyo papuri, pasalamat, pagluwalhati in Jesus' name. Amen. Sige po, tatawagin ko na po ang ating pastor, si Pastor Dexter. Meron na po ba? Ayan. Salamat po, Sister Christine. God bless you po. Napakasarap ng inyong produkto eh. Ano po? Pinapakaunlad na kayo ng international na ata, no? Amen. Hallelujah. Hallelujah! So, purihin po ang Panginoon. Kumusta po ang mga taga-Morong? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kumusta ka ngayong umagang ito? Amen. Pinagpala po ba kayo ng Lord? Tama, tinatanong ko si Kuya Rodel, kayo po ba ay nasa fasting week? Kayo po ba ay nag-aayuno dito sa Morong? Sino po ang kasali sa fasting? Pakitaas po ang kamay. Ang dami. 4 kayo. Ano po? Alright, so may rason po ako kung bakit ko po yan tinanong. Amen. Yan po isa po sa aking hinihiling sa Panginoon na confirmation kasi gusto ko po na ang Diyos po ang siyang mangusap sa atin at hindi po ang tao lamang. Amen. So, pangilang araw na po supposed to be ng ating fasting dito sa Morong. Hindi po kasi nagkasabay-sabay ha. 2nd week na. Okay, so ilang linggo pa po iniintay. 1 linggo na lang. Okay, so purihin po ang Panginoon. So, kami po kasi, ako po doon sa aking pinamumunuan simbahan. Buti po kayo, patapos na. Ano? Kami po ay simula ngayon. Amen. Ngayon po ang aming first day. Amen. So kaya ngayon po umagang ito, tayo po ay muling makikinig ng salita ng Diyos. Can we bow our heads at tayo po ay sama-samang yumuko at tayo po ay muling manalangin sa umagang ito ng Sunday, January 15. Tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito ng araw ng linggo na kung saan ay itinalaga at tinakda po namin ito na araw na para sa iyo. Salamat dahil binigyan mo po ang bawat isa ng pagkakataon muli na maipakita ang aming pag-ibig sa iyo at sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban. Salamat sa napakagandang lugar na ibinigay mo sa amin na pinagdarausan ng aming malayang pagsamba, malayang pagpapahayag ng aming pananampalataya sa lugar na ito, sa bayang ito ng Morong. At sa oras po na aming ginagamit ngayon na magkakasama kami ng mga magkakapatid kay Kristo,
Naniniwala po kami na narito ang iyong presensya. Sapagkat maliwanag din po sa iyong salita at ang iyong salita po ay mapapagkatiwalaan. Na saan man may 2 o 3 na nananalangin, nagsasama-sama sa pananalangin ay nasa kalagitnaan ka namin. At higit po kami sa 2. Higit po kami sa 3 na nagkakasama-sama sa panalangin ngayong umagang ito. Kaya we believe that your presence is in our midst today. Kaya dahil sa iyong presensya, alam po namin na may kapayapaan, Panginoon, sa kalagitnaan ng pagtitipong ito. At mayroon din, Panginoong, paglaya or deliverance in your presence, Panginoon. Kaya we pray, Panginoon, as we are gathered together, kung meron mang mga may sakit, Panginoon, hayaan mong makaranas sila ng kagalingan ngayon. At kung may mga nababalisa at nalilito, naguguluhan, natatakot, kinakabahan, Lord, I pray that you silence their soul, Panginoon. Tulungan mo po na magkaroon ng liwanag, Panginoon, ang iyong direksyon sa kanilang buhay as we are here in your presence. Maraming salamat po, at kung meron po sa lugar na ito na until this moment ay nasa stage pa rin na siya po ay nasa pag-aalinlangan, na siya po ay isang unbeliever, Lord, I pray that up to the end of this meeting today, save him or save her, Panginoon, and allow them to be a believer. Maraming salamat po, and as we listen to your words, Holy Spirit, again, you are the best and the greatest teacher of the church. Gamitin mo lamang po ako in Jesus' name, and everybody say, Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! So ngayon pong umagang ito na linggo ay ang akin pong tatalakayin sa inyo ay yung purpose or reason kung bakit po nag-aayuno ang mga mananampalataya. Amen? So kaya ngayon pong umaga, kung kayo po ay may dalang Biblia, atin po munang tingnan kung ano po ba ang mga talata at mga salita ng Diyos na ating matutunghayan at makikita po sa Biblia na may kaugnayan po dito sa subject na ito sa fasting. Alam niyo po sa church, may mga ilang bagay po na, kung tama po yung salita, ay may mga bagay sa simbahan na parang marami po ay allergic. Ano po, minsan ay hindi excited na ito po ay pinag-uusapan, tinatalakay at itinuturo. Sa akin pong personal na pagsusuri at pagsisiyasat, isa po sa mga subject sa church na number 1 sa aking natuklasan sa listahan, na marami ay hindi masyadong nagbibigay ng atensyon. Number 1 dyan is tithing. Sabi mo sa iyong katabi, pag ba ikaw po ang tinuturo ni pastor, excited ka? Amen? So kita nyo, hindi kayo makatawa. Amen? Amen? Dahil yan po yung isa sa mga subject na kung minsan ayaw po nagre-resist ang ating hindi ko sasabihing espiritu. I do believe that if there is something in the Bible that is resisting, it's not the spirit but your flesh. Amen? Saan ko po nakuha yung prinsipyo? Because the Bible said the spirit is always willing but the flesh is weak. Kayo ba'y naniniwala na gustong-gusto ng iyong espiritu ngayon na siya'y narito sa church? Do you know that your spirit is so happy that you are in the church? Pero alam niyo ba na yung iyong laman gusto nang umuwi? Nawa po ba? Amen. Alam niyo po ba, lalo na pagka itong subject ng pananalangin, isang maganda rin pong example ito. Your spirit always want to pray because when you pray, you are entering into the presence of God. Amen? And your spirit is a spirit. And God is a spirit. And gusto po niya na makasama ang katulad niyang espiritu. Pero if you notice, when you started, deciding to pray, doon naman biglang inaantok ka. Sino rito ang may mga ganong karanasan? Amen? Nag-set ka ng goal this 2023. I will wake up early in the morning, 4 o'clock. Mananalangin ako. Pero mga 2 beses pa lamang, wala na. 7:00 na ulit ang gising. Amen? You know why? Because your flesh doesn't want to do things that pertains to the Spirit. Amen? Kaya ngayon pong umagang ito, ating pong pag-uusapan itong subject na ito sa Bible. At sabi ko nga sa inyo kanina, as I was saying,
Isa po sa mga subject na hindi masyadong popular sa church is like tithing. Then isa po rin sa hindi popular na usapin sa simbahan ay ito pong pag-aayuno. Dahil paano naman magiging masaya ang fasting, you are being required to give up something that you always like to do. Tama po ba mga kapatid? Amen. Siyempre, gusto nating gawin yung gusto nating gawin. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya ngayon pong umagang ito, ating pong pag-uusapan itong bagay na ito because I do believe na ito po yung area sa church na nangangailangan ng tinatawag na pagtuturo. Amen? Because one thing I observe also that the body of Christ is filled with preaching, but I'm not saying lacking, pero meron pong kakulangan sa tinatawag ng teaching. Amen? Many are preachers, but there are very few that are teachers. Amen? Ang simbahan po ay puspos na ng preaching. Ano po ba ang kaibahan ng preaching? Ang preaching kasi ay inaabot kayo, kaya may kasama pong root word na reaching, trying to reach you, encourage you, motivate you. That's preaching. Amen? But teaching is making you stand on a solid ground. Kaya sinasabi po ng Biblia, ay pag ikaw po'y tumayo sa tinatawag na katotohanan, ito ay paraan para hindi ka po ma-toss and fro na gaya ng isang inaalon at dinuduyan. Marami sa mga, at ito po ang aking naobserbahan. Bakit? As I was traveling our country, ako po ay nagmamasid. Naglalakihan ng mga simbahan, ng mga kulto. Hello? Yeah, if you observe that, marami po mga kultong simbahan sa Pilipinas, they have their own land, they have their own buildings. Hello? At ang isa pa pong mabigat, they maintain the number of their people. Hindi po nababawasan ng kanilang attendance. Actually, they are growing every time. And what is the difference? Ano po ang kaibahan nun sa atin? Because the cultic church are very strong in doctrine. Hello? Matibay po sila, seryoso sila sa mga pagtuturo. Pero the true body of Christ, tamad po tayo mag-aral. Tingnan mo ang iyong katabi, hindi ako yun. Hindi po ba? Amen. Tamad po tayo sa mga tinatawag na pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Pero the cult, they are so heavy, kaya nga dun mo ma-encounter yung word, meron kaming mass indoctrination. You never hear them, today we have a preaching seminar. No, we have a doctrinal teaching today. Ano po kasi ang kaibahan when the church is very strong in teaching? The members are also strong. Kaya kita nyo po, pag nilapitan nyo sila and you engage in soul winning, witnessing to them, ang hirap po nilang abutin. Para po silang pintuan na nakasara. Magsasalita ka pa lamang, nakasara na sila. Why? Because they already know what they believe. Sino po ang madaling nalilin lang ng mga maling katuruan? Yung wala pong tinatayuan. Hello? Kaya pag may lumapit sa atin na galing sa ibang sekta at samahan, marami po sa atin na ihikayat na pupunta doon. Why? Because they do not know what they believe. Nakukuha po ba natin? Sabi nga na isang mangaral, many in the body of Christ, amen, have knowledge about Jesus, but never have a deeper relationship with Christ. Kaya mahina po ang simbahan. Kaya ngayong umagang ito, ating pong pag-usapan itong part na ito. Dahil I'm anticipating kahit po sa ating simbahang pinamumunuan, we know the term fasting, but we do not really understand what it is all about. Naniniwala po kasi ako na anumang bagay na ginagawa mo, naririnig mo, pero hindi mo po nauunawaan, naiintindihan ang essence at meaning, hindi ka po makikinabang dito. Amen? You will never profit on something that you practice, but you do not know what it is all about. For example, many years ago, siyempre, ako naman po ay lumaki sa pamilya ng pastor
At bukod po sa pamilya ng pastor, bago po nagpastor ang tatay ko, siya po ay maalab ding lay minister ng dating sinasamahang relihiyon. So siyempre, doon pa lang na-encounter ko na po yung tinatawag na communion. In fact, nagkaroon pa nga po ako ng first communion. Pero pinapractice ko yung communion na yan eh. Pero I never understood what is the meaning of communion. Amen? All I know that this is a tradition that as a Christian, kailangan ko pong gawin. Pero I never understand the meaning and the power of communion. Kaya ang alam ko lamang sa communion, nung napunta na ako sa gawain ng Panginoon, naglilingkod, lalo na sa church ng biyaya ng Diyos, may kultura po ang simbahan ng biyaya ng Diyos, pero meron pong freedom ang bawat chapter and outreach kung paano nila ito gagawin. Pero yung original na concept ng communion sa biyaya ng Diyos, it is done every first Sunday of the month. Hindi ko po alam sa Morong kung kayo po yung first Sunday. Dahil yung pong simbahan natin sa Binyan, Laguna, nung nabubuhay po ang aking kapatid na si Pastor Kenneth, ay ang kanya naman pong inadapt is communion is every Sunday. So there's nothing wrong with that. Amen? Wala pong masama na linggo-linggo nagko-communion po tayo. Wag po kayo mag-aalala. Wala po yung overdose. Amen? Wala pong overdose ang communion. Pero I never understood that communion can be done personally and every day. Hindi ko po alam na pwede pala akong mag-communion without the church. I can do communion in my house. I can do communion in my car. I can do communion with my family even without the pastor. Why? Because the Bible said about communion, when you do it, you are doing it to remember God. Kaya di mo ba pagka sinasabihan tayo ng pastor, sabi, do this in remembrance of me. So bakit po tayo nagko-communion? We are doing it because we are remembering the finished works of Jesus. So nung maunawaan ko po yung essence ng communion, amen, nagiging habit at practice na po ito, kaya hindi na lang po ako nakatali na nag-iintay ako ng first Sunday. Every night sa amin pong pamilya, we are doing a communion as a family because we are remembering God in our family. Pero nung hindi ko po alam ang communion, I don't practice this in my personal life. Bakit po? Kasi hindi ko nga po naiintindihan. Pero nung naunawaan ko po yung power ng communion, then that's the time na ito po ay pinapractice mo na at ginagamit mo na on a personal level. May bayarin kami. Meron kami mga kinakaharap na bayarin. So, sinasabi ko minsan sa aking pamilya, come on, meron tayong malaking hinaharap na financial obligation. Let us do a communion sa harapan ng ating mga bayarin. Why are we doing that? Because we are remembering the covenant of God in our finances. Nakukuha po ba natin? Merong may sakit, merong may karamdaman sa amin, may dinaramdam ang aking mahal sa buhay. Let's do a communion. Why do you do that? Because in communion, you remember the finished works of Jesus. Amen. Kaya ganun po kahalaga ang kaalaman sa communion. Pero hindi lamang po ang communion ang kailangang ating pong naiintindihan. May mga bagay po sa simbahan na napakahalaga rin po na ating naunawaan. And one of those things is this subject about fasting. Kaya kung kayo po ay may dalang Biblia ngayong umagang ito, I will ask you to open your Bibles sa Book of Acts. Samahan niyo po ako sa Acts chapter 13. Samahan niyo po ako sa Acts chapter 13. Now, sabi po sa Acts chapter 13, verse 2 and 3, tingnan po natin ang nilalaman ng salita ng Diyos sa Acts chapter 13. Ang sabi po rito sa verse 2, one day, as these men were worshiping the Lord and fasting. So makikita po natin yung salita. Let me stop for a while. Ang sabi po, one day as these men were worshiping the Lord. Sino po yung mga these men na tinutukoy po rito sa Acts 13 verse 2? These are the disciples. Ito po yung mga alagad na nagkakasama-sama nung araw na yon.
And watch this, ang sabi po ng Biblia, ano po ang itinala ng Book of Acts? Actually, the Book of Acts was written by the writer of one of the gospel. His name is Luke, the physician, by the way. So, ang sabi po rito sa verse 2, ay nakita raw po at natagpuan sa isang kalagayan at pangyayari na ang mga alagad nung araw na yon. Ano po ang kanilang ginagawa? Two things. They were doing two things during this time. And sabi, one is they were worshiping the Lord. Amen? Sabihin nga po natin, worshiping the Lord. Again, dahil binanggit po natin another subject that is less understood in the church, worship. Marami po sa body of Christ, the only time they worship the Lord is on Sunday. Kaya naman, kung papansinin po natin, hirap na hirap ang maraming worship leader to encourage the church to sing because during Sundays, that's the only time that they sing. Hello? But did you all know that if you are truly a believer, worship should be your lifestyle? Nakukuha po ba natin? Amen. Ang pagsamba po ay araw-araw sa inyong pong buhay. Amen. Alam niyo po, sa biyaya ng Diyos at sa Diyos po ang papuri, I believe that this is a big privilege that was given to me by the Lord na hindi ko po dapat itong ikalaki ng ulo because God has given me a chance to go into different churches. Not just in the Philippines, but all over the world. But may mga nagipo akong karanasan that when you go into a church that is a worshiping church, may mga karanasan po ako na pag umakyat yung worship leader, hindi na rin sinasabi ng worship leader, come on, let us stand, na tayo po'y aawit, may kailangan mo pang paliwanagan. You know, there are churches that I have been to na pag umakyat po yung worship leader and the music start playing, without the worship leader saying any word, the church starts standing and worshiping God. Hello? Pag tumunog pa lamang po yung mga instrument, you see the church is standing and they are worshiping. Wala pa sinasabi yung worship leader, but the whole church, majority of them are raising up their hands and saying, God, we worship you today. Because that is a church that you can tell that they are worshiper not just on a Sunday. Hello? Bakit po mahalaga ang worship? Because worship is the way you connect with your God. Amen? Yan po ay paraan ng iyong pagkonekta saan? Sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng worship. Pero bakit marami sa body of Christ ay the only time that they sing and the only time they know to sing to the Lord is on a Sunday? Because they do not know the value of it. Isa po sa benefits ng worship, let me just give you this revelation. The Bible said, when there is no worship, there is no rain. Meaning to say, if you want to attract rain in your life, what does rain means, Pastor? It's the blessing of the Lord. If you want the blessing of the Lord in your house, in your business, then sing in your business, sing in your house, sing wherever you are, because worship attracts the blessing. Hello? Amen? Kaya pag ako po ay, alam niyo po, mas gusto ko kung minsan na nag-iisa sa aking sasakyan. Mas gusto ko rin pong nagmumotor. I have a passion for motorcycle riding. Madalas po ay, minsan tinatanong ko ng mga kasamahan natin na Christian din, sabi niya, na, bakit ka nagmumotor mag-isa, Pastor? Because I like to connect with God alone. Kaya pag nag-iisa ka sa sasakyan, nag-iisa ka sa motor mo, nagtatravel ako, I appreciate. You know, one of the good inspiration when you start to worship God, look around you. Tingnan mo ang mga bundok, tignan mo ang ulap, and magsimula ka pong humanga sa Diyos. Because if there is no God, how come there is these clouds that is very good? How come there is a mountain? How come there is these trees, there is these birds? These are the work of a God. Kaya nga po pagka ikaw po'y namamasal, hindi mo na kailangan ng awitin actually to worship God. You just need to open your eyes to see the goodness and the amazing power of your God. Hello? Amen.
Dahil maliwanag po yan sa Book of Romans that even without the scripture, you can tell that there is a God. Kung titingnan mo lamang po ang mga nasa paligid mo, kumbaga, ito po yung tinatawag na footprint that there is a God. Hello? Na meron pong Diyos. Kaya mapapasalamatan mo siya. One day, nadaan ako rito, last December, kasama ko isang brother. Dinala niya po ako doon sa papunta doon sa isang bundok dyan. Sabi niya, sumunod ka lang sa akin, pastor. Pataas na kami ng pataas. Tapos biglang nakita ko, nasa bayan na kami ng Quezon. Ano bang part ng Quezon yung mataas dyan? Di po, Quezon province na Hindi ko alam, basta meron diyang may something. Basta anyway, nasa Quezon na pala ako, hindi ko alam. Amen. Pero pababa nun, puro dagat daw doon Pero ang nais ko lang po i-point out, nung dinadaanan ko po yung lugar, ang ganda pala ng mga tanawin dyan, yung mga bundok. Amen. Napakaganda. Then I used that moment to worship the Lord. Why? Because yung po mga bagay na nakikita na yon ay isang pagpapaalala na merong Diyos. Amen. And sabi po dito sa verse 2, Acts chapter 13, one day, as these men were worshiping the Lord, look at this, combination po ang kanilang ginagawa. Not just they are worshiping, but they are also fasting. Amen? Sila po ay nag-aayuno, at the same time ay sumasamba. At kung ating papansinin, ano po ang naging resulta ng kanila pong pagsamba at tinatawag na pag-aayuno. Sabi po ng aking Biblia, and I believe that is also what is written in your Bibles today, ang sabi, the Holy Spirit said. So what does it mean? While they are in the middle of that worship and fasting season, the Holy Spirit spoke to them. So ano po ang nagagawa ng pag-aayuno? Fasting is not dieting. Hello? Ang pag-aayuno po ay hindi pagpapababa ng timbang. Amen. Just to let you know, fasting is not just about skipping meal, actually. Ang pag-aayuno rin po ay hindi lamang pagliban sa pagkain. Dahil kung ang pag-aayuno po ay dahil lamang sa pag-skip ng pagkain at pagpababa ng timbang, then the purpose of biblical fasting is defeated. Ano po ang layunin kung bakit tayo ay nag-aayuno? Because we want to hear from God. Hello? Kaya nga po, ang isang resulta ng fasting na totoo, sa panahon na ikaw po'y nasa panahon ng pag-aayuno, marami ka pong magiging encounter sa Diyos. Hello? So yun po ang layunin ng ayuno. Kaya nga kung ating papansinin, mga kapatid, dito po sa bahaging ito, lagyan lamang po natin ito ng tinatawag na konteksto. Bakit po nag-aayuno ang mga alagad at kasabay na sinasamahan nila ng pagsamba ang kanilang ginagawa? Sabi kasi dito sa ating Bible, if you read it back again, sabi, one day, as these men, the disciples, that's referring to them, were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, listen, nangusap po ang banal na Espiritu. Ano po ang sinabi ng banal na Espiritu? He said, appoint Barnabas and Saul. So, ano po ang kalagayan ng mga alagad nung nangyayari po itong worship and fasting season nila? Dahil nasa kalagayan po sila at kalagitnaan ng paghahanap sa ipapalit po nila sa kanilang nasirang kasamahan na ang pangalan ay Judas. Hello? That's what's happening here. Kasi nung panahon pong ito, nalagasan po sila ng isa. Sino po yung nawala sa kanilang grupo ng 12? Si Judas. Ngayon, tingnan niyo po ang tinatawag na practice ng mga apostles. Hindi po ba kay dali sana nung kanilang problema? Nawala si Judas. Marami pong believers nung panahong yon. Doon sa kanilang grupo ng 12, isa lang naman yun nawala eh. Pwedeng pinalitan nila yun ng kung sinong gusto nila.
Are you following me? Marami silang pwedeng choice. Pero hindi po nila ginawa yung gusto nila. But they waited on God. They wait on God. Ano po kaya ang reason kung bakit kailangan inintay nila ang Diyos? Ganito po yun. Kung sila po'y hahakbang sa sarili nilang kagustuhan, posibleng yung ipapalit nila, Judas ulit. Nakukuha po ba natin yon? So they want to be sure, amen, na ang kanila pong ipapalit do sa opisina na nawala at posisyon ni Judas is something or someone that came out from God. Well, that's a good practice of a believer. Dahil bilang mga mananampalataya, ang isa sa nakakalimutan ng karamihan sa mananampalataya, they forget this truth that when they surrender their life to Christ, their life is not their own anymore. Ang nakakalimutan po na marami ang buhay natin ay hindi na tayo po ang may-ari. Kaya kung meron pong may-ari ng ating buhay, ito po'y dapat ipagpaalam sa may-ari. Kaya dyan po galing yung sinasabi ng Panginoon, in all your ways, acknowledge me. You cannot understand that if your life is not owned by God. Pero kung alam mo po na pag-aari na ng Diyos ang iyong buhay, magpaalam ka sa may-ari ng iyong buhay bago mo dalhin yung buhay mo na hindi na iyo sa iyong gustong puntahan. Tatanungin ko po kayo. Sa kabilang property nitong church, may nakita kayo halimbawang bisikleta. Kinuha mo. Hindi mo ipinagpaalam sa may-ari. Ano mangyayari sa iyo? You're in trouble. Tama? May malaki kang problema. Bakit? Dahil may kinuha kang bagay na hindi iyo. And that example is clearly what is happening to many Christians. Because they are running their life on their own, not asking who owned their life. Kung meron man pong mensahe na nais kung wag ninyo makalimutan ngayong araw na ito, yan po yung bagay na yon, na hindi na inyo yung buhay na yan. Bakit maraming bagay sa buhay nating Kristiyano na pagdating sa Diyos, mahirap nating ibigay? Kasi atin pa rin. Bakit napakahirap sa iyo magbigay ng pera sa simbahan? Kasi sa iyo yan eh. Pero pag alam mo na ang lahat ng meron ka ay sa Diyos, pag sinabi ng Lord, come on, can you give that to me? God, this is yours. I will not hinder you. I'll give it to you. Tahimik kayo, ano? Hello? One day I was teaching about tithing. Medyo i-touch ko na po. Yung ikapo. Alam niyo yung ikapo, marami na sanang born again kung hindi dahil dyan sa ikapo. Tama po ba yun? Kasi nga, makikita po natin na, at yung minsan sabi nila, bakit kasi sa simbahan kasama pa ang pera eh. Remember, Jesus said a principle, where your treasure is, there will be your hearts also. Kung nasan daw po ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Tama po ba? Naniniwala ba kayo doon? Sino sa inyo ang laging naiisip ninyo ang inyong bahay pag umaalis kayo? That's normal. Why? Because that's your treasure. And that is where your heart is. Kaya di po ba pagka may nasira, nanakaw, masakit sa iyo, why? That's your treasure. Tama po ba? So kaya alam ng Lord that that is your treasure, so He's not interested in your outward appearance, but He's interested in your heart. So money is not about money, but money is about your heart. It's a test of your heart. Actually, hindi po ito tungkol sa issue ng pera, ito po tungkol sa puso ninyo. Hello? Naunawaan po ba ninyo? Now, one day, I was being confronted by this question. Sabi, number one, tithing is in the Old Testament. Ang sabi sa akin ng ilang mga nakausap ko, sa lumang tipan lang yan. Wala ka makikita sa bagong tipan na inuutusan ng simbahan na mag-ikapo.
At habang pinakikinggan ko yung kanya sinasabi ko, I believe that. Pero naniniwala ka ba na ang ikapo ay hindi sa batas lumabas at nagsimula? At ang sabi ko sa kanya, if you look into the Bible, where the word tithes first appeared, the first man who paid his tithes is Abraham. And Abraham was not even part of the law. Kasi the law only came in the time of Moses. Kaya ang una pong nag-ikapo sa Biblia ay si Abraham. At si Abraham ay hindi pa po sa sakop ng batas kasi nung panahon ni Abraham wala pa ang batas. Tama po ba? Pero nag-ikapo po si Abraham kahit wala po yung batas. So something tells me that tithing is not about the law, it's something about how you honor your God. Hello? Ito po ay tungkol kung paano mo po pinararangalan ng iyong Diyos. Kaya nga, paano nag-ikapo si Abraham? Dahil di po ba siya po ay nagkaroon ng tinatawag na labanan dahil ang kanyang pamangkin o kamag-anak na sino nga ba? Si Lot? Tama ba? Si Lot nga ba? Si Lot ay na-kidnap ng ibang lahi at kanya pong ni-rescue. Pinagtagumpay siya ng Diyos doon sa kanyang ginawang rescue. At hindi lamang pinagtagumpay, pinagpala pa materially. At nung malaman ni Abraham na siya'y tagumpay at pinagpala, sabi niya, I will give the 10% to recognize that it is God who brings this victory to me. Hello? So that is the purpose of tithing after all. You believe that it is God who brings you the victory in your financial situation. Amen. Kaya, kung ang paniwala natin ay ang ikapo ay para lamang po sa lumang tipan, nagkakamali po tayo ng basa sa Biblia at pangunawa. Kasi kung meron mang dapat magreklamo sa subject na ikapo, si Abraham yun. Amen. Dahil hindi naman siya inutusan, hindi naman siya tinuruan, pero ginawa niya. So kaya lumalabas sa itong usapin ng ikapo, this is not about the law. This is not about the law in the time of Moses, but this is an issue if you want to honor God. I used to preach it this way. Sa akin po ganito ang aking pananaw. I'm a preacher of the end time most of the time. End time po tinuturo ko. One time may nakausap ako, sabi sa akin, hindi ako naniniwala dyan sa rapture eh. Ang sabi ko sa kanya, wala namang problema, hindi ka maniwala sa rapture eh. Huwag mo nang problemahin yun, hindi ka naman makakasama doon. Oh, even Father, nakikinig, hindi totoo yung rapture. Huwag mo nang problemahin yun, hindi ka naman makakasama doon. Well, the same thing din po sa ikapo. If you don't believe in tithing, huwag mong problemahin, hindi naman ikaw yung pagpapalain. Kung ayaw mo maniwala, I have no problem. Kasi kung hindi ka maniwala, hindi naman ikaw ang mapapagpala. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya doon ko po nakita, wala naman dapat tayong pagtalunan eh. Hindi ako naniniwala dyan, pastor eh. Eh di wag. Hindi ako naniniwala babalik si Jesus. Eh di wag, maiiwan ka naman eh. Bakit kita po problemahin pa? Basta I will continue to preach what the Bible preach and what the Bible teach. If you don't believe it, it's not a problem. Hindi po problema. Basta ang aking obligasyon namin ni Pastor Rodel, ituro ang nasa Biblia. Ngayon, kung ayaw ninyo maniwala, hindi naman kayo mapapagpala. Tama po ba? Bakit ko i-stressin ang sarili ko sa inyo? Amen? Natutunan ko na po yan. Bakit ko i-stressin eh? Yung iba ayaw, matandayan niyo po. Tinuro ko ito one time sa church sa Muntinlupa. Ayaw niyo maniwala sa ikapo. O tingnan nyo, ang tatanda nyo na, hindi pa kayo makapag-abroad. O hindi naman po ako sa nagyayabang. Napakabata ko, pero halos inikot ko na ang mundo. Hello? Because this is what I believe. If I can trust God with my 10%, amen, He can work on the 90% beyond measure. Hello? Kasi pag sinukat ko naman talaga ang aking kikitain o ini-income isang buwan eh, kahit po ticket sa Boracay, hindi ko kayang bumili. Pero isang natuklasan ko, pag ikaw po'y naging tapat sa Diyos, marami siyang paraan
Nalalampasan niya. Kaya nung matutunan ko po ang prinsipyong yan, hindi na po ako nagko-compute ng income. Kasi pag kinumpute mo ang income, tatanda ka, hindi ka pa nakakarating sa mga pangarap mong puntahan. Hello? Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, ginawa mo yung pinagagawa ng Diyos, magugulat ka. Amen. Kasi yung mga bagay na hindi mo kayang makuha sa iyong lifetime, pinabibilis po ng Diyos. Amen. Pinabibilis po ng Diyos because that is the principle. Yung po ang prinsipyo ng Biblia. Kaya nga po, going back, para hindi po tayo malayo, ang sabi po rito sa Acts 13, nandun sila sa bahagi that they are worshiping and fasting. So meaning to say, pagkatapos po ng pag-aayuno, sabi ng Bible, dun po nangusap ang banal na Espiritu at binigyan po sila ng mga pangalan, na ang pangalan ay Barnabas at si Saul. Amen. Actually, nabonusan pa sila kasi isa lang hinihingi nila, dalawa ibinigay. So nung binigay po sa kanila si Barnabas at si Saul, ito po ay bunga at epekto ng pagsamba at pag-aayuno. So what are you doing in fasting? You are asking God for the direction in your life. Bakit mahalaga po ang pag-aayuno sa buhay natin na mga mananampalataya? Sapagkat ito yung oras din at sandali na ginagamit ng Diyos para i-direct ang iyo pong buhay. Naniniwala ba kayo mga kapatid na hindi mo alam ang bukas pero alam ng Diyos? Kay sarap po sa Riwain 3 years ago, 2020. Napakalaking lesson ito na dapat wag makalimutan nating lahat. Enero noon, napakasaya ng maraming Pilipino, hindi lamang Pilipino, lahat ng tao sa mundo marahil masaya. Alam niyo, noong 2020, maraming mga booking sa aeroplano, reservation sa hotel, mga trips abroad, local tourism, business plan, Enero pa lamang po isinagawa na. Pero pagdating po ng Marso, the whole world is locked down. What does it mean? What am I saying? That everything in this world is uncertain. Ano ang lesson na dapat wag natin makalimutan sa COVID-19? Wala pong kasiguraduhan ng bukas. Anything can happen. Hello? Anything can happen. Pero kung walang kasigurado ng bukas, dapat tayo magtiwala sa may hawak ng bukas. Amen. Kasi ang Diyos po, bago pa tayo dumating sa bukas, naroon na ang Panginoon. I'll prove that to you. Kilala niyo po ba si Jacob? Kilala niyo po si Jacob sa Old Testament. Siya po ang Israel na tinatawag ngayon. May 12 po yang anak. Yan po ay tinatawag naman na 12 tribes of Israel. Kaya very unique po ang lahi ng mga Israelita because this is the only country in the world na yung kanyang mamamayan magkakapatid. Naisip niyo po ba yun? Kasi yung bansang yan, 12 yan, magkakapag-anak lang yan. Okay? So, yung 12 yon na pinagsimulan ng bansang ito, meron pong isa doon, paborito si Jacob. Sino po yun? Si Joseph. Kaya isa sa ebidensya na paborito niya yung pang-11 yon, siya lamang ang ginawa ng kanyang ama ng isang coat na iba-iba ang kulay, but the rest were never given that coat. Tawag po ng Bible, coat of many colors. At yan din po ang isa sa dahilan kung bakit nag-trigger ang inggit sa pamilya. So kung meron din tayong lesson na makakukuha doon sa parenting, ito po'y maganda pong tinatawag na lesson sa parenting, wag na wag po tayo magkakamali na magkakaroon tayo ng paboritong anak. You know why? Because it will always trigger competition inside your house. Hello? Amen? Lagi po ninyong i-treat ito ang inyong mga anak ng parehas. Nakukuha po ba natin yon? But anyway, ito po ang naging dahilan kung bakit nainggit yung 10, yung 10, hindi kasama si Benjamin. Ginawan po nila ng kasamaan si Joseph, right? Anong ginawa nila kay Joseph? Kanilang pinagbili
pero ginawa nila ng kwento sa kanilang ama na nilapa at pinatay na mabangis na hayop. Amen. Ngayon, isipin mo yon, lumagay ka sa sapatos ni Jacob, yung paborito mong anak na matay. Gaano po yun kasakit? Amen? Napakasakit po tiyak nun kay Jacob. Kaya grieving po halos everyday si Jacob because he lost his son. Nawalan po siya ng anak. Kaya siya po'y laging lungkot na lungkot. Amen? Kaya nga po kitang-kita po yung kalungkutan na matagal ng panahon, di pa rin nawawala kay Jacob eh. Di ba, fast forward the story, nung ang kanyang mga anak pumunta sa Egypt para kumuha ng pagkain, nandun na si Joseph, di nila nakilala, pinaiwan si Benjamin, na-depress ulit si Jacob, at sabi, ano ba yan? Nawala na nga si Joseph, pati yung bunso mo, wala pa. So, kita niyo po na hindi pa rin nakaka-move on si Jacob sa pagkawala ng kanyang anak na si Joseph. Kasi nga, malapit na malapit sa kanya itong sino? Si Joseph. Amen? Pero napakaganda po sa story ni Jacob is, he lost his son, but he never lost his faith in God. Marami po sa atin ay pag tayo po may problema, maybe some of you here, I don't know if there's some of you here, have lost your business, but you also allowed yourself to lose your faith. Even if you lose something in your life, never allow to lose your faith in your God. Hello? Mawalan ka man ng hanap buhay, mawalan ka man ng mga kung ano-ano mang bagay, but never lose your faith in your God. Amen? Dahil ang pinakamahirap pong mawala yung pananalig mo sa Diyos. Hello? Pero ang isang napakagandang lesson kay Jacob is even though he lost his son, but he never lose his faith in his God. Kung ikukonekta pa natin ang karanasan ni Jacob sa isang lalaki sa Biblia, another man is Job. Job has 10 children in his life. 7 boys, 3 girls. In one day, lahat po yun ay namatay. Hindi lamang po ang nawala kay Job ay anak, nawala din po ang kanyang kayamanan, ari-arian, at ang pinakamalaking blow sa kanya pong buhay ay siya'y nagkaroon ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan na napakasakit. But if you would study the life of Job, he may lost everything, but he never lost his faith in God. Kaya mawala man ang mga bagay sa iyo, kapatid, kung may nawala sa iyo, wag lang mawala ang pananalig mo sa Diyos. Dahil yung nawala ay kayang ibalik sa iyo ng Diyos ng higit pa sa nawala sa iyo. You just have to believe and trust the process. Now going back to Joseph. Hindi maintindihan ni Jacob marahil ang dahilan bakit nawala si Jose. Tama po ba? Nawala si Jose. At di niya alam, buhay pa pala si Joseph, nasa maganda ng kalagayan, nasaan? Nasa palasyo. Now, si Jacob, hindi po nawala doon sa kanyang lugar na tinitira na kung saan nandun din si Joseph before. Now, if you know the story, later on, nagkaroon po ng taggutom. Nagkaroon ng famine. Sobrang kahirapan. Amen? If you are sensitive in your spirit, we are heading that way. Kung sensitibo po kayo mga mananampalataya, tayo po'y papunta rin doon sa ganung panahon. Maybe you say, tinatakot mo kami, pastor Let me just remind you, sabi po ng book of Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. What happened before can happen again. So kung naman po ipaalala sa lahat na may pandinig, sabi ng aklat ng mga ngaral, walang bago sa silong ng araw, yun nangyari noon, mangyayari din ulit. Kaya kung may mga tagutom noon, posibleng bumalik yan ngayon. At kung hindi ka naniniwala, bigyan mo ko ng sibuyas ngayon. Siguro yung mga kabataan na hindi pa naintindihan, hindi pa nagigisa Pero if you are a parent today, you know what I'm trying to tell you today. Life is beginning to be hard. Alam niyo nung araw, kahapon kanina, sa pamilya, sa bahay actually nagsimula ito. Sabi ko sa miss ko, alam mo nung araw, pag nakita mo yung kapitbahay mo,
na nagluluto ng pork chop, naamoy mo yung inihaw na baboy, sasabihin mo mayaman kasi sila eh. Pero ngayon po baliktad na. Pag nakita mo yung kapitbahay mo na dinigdig at pinakbit ang kanilang ulam, yun ang mayaman ngayon. Kasi mas mahal pa ang gulay sa baboy ngayon. Hello? Naunawaan niyo ba ako? Nakakaintindihan ba tayo dito? Amen? Kaya pag nakakita ka ngayon na naka-pork chop, masa. Pero pag nakakita ka ngayon na naka-chapsuy ang ulam, wow, mayaman si ate. Nakita niyo po ngayon, baliktad na eh. Amen? Kararating ko lamang po ng bansa, Huwebes na madaling araw, wala siyempre kaming gamit sa bahay. Pagkatapos ng konting pahinga, dumiretso kami para bumili ng pagkain. Nagulat ang misis ko, sabi niya, ano to, 1 kilong sibuyas, 600 pesos? Tapos ay repolyo, nagre-reklamo sa akin, 550. Sabi niya, ano ba, magpapasting tayo ng puro gulay, mas mahal pa. Sabi niya, mapapamahal pa tayo rito, hindi tayo makakatipid pala. Kala ko makakatipid kasi magugulay lang tayo, mas mahal ang gulay. Kasi ang direksyon ng ating pong panahon, papunta sa katapusan ng panahon. Amen. Yan po ang kakaharapin totoo ng tao. And right now, we are being in a dress rehearsal season. Amen. Kaya bigyan mo po ang bata ng 10 piso. Nay, gutom ako, bigyan mo ako 10 piso. Bigyan mo akong pera. Ayan, 10 piso, nay, wala naman nabibili na to eh. Tama po ba? Amen. And that's what's happening now. Kaya nga po, sabi nga, inflation is real. Yung value ng iyong pera hindi na makahabol sa tinatawag na halaga ng bilihin. Sabi nila, tataas na rin daw po ngayon ang itlog. 10 na. Kasi tataas na rin ang manok. Kaya wag na kayo magmanok, mag-itlog na lang kayo. Kasi pag nakakain ka ng isang itlog, isipin mong kinain mo na yung buong manok. Hindi mo ba? Kasi kasunod na rin yung manok dyan eh. Kasi saan ba galing ang manok? Di mo ba galing yan sa itlog? Kaya pag hindi mo na ma-afford ang manok, main ka lang na isang buong itlog. Naka-isang manok ka na. Naupo po ba natin mga kapatid? Kaya marunong ka lang dumiskarte eh. Kaya pag tinanong ka ng anak mo, anong ulam natin? Tigi-tigisa kayong chicken, mga anak. Pero tigi-tigisa itlog lang yon. Ano po? Kaya papunta po ang panahon natin doon. Papunta po ang ating panahon dyan sa mga bagay na yan. Pahirap ng pahirap po ang ating. And life is uncertain. That is what I'm trying to tell you today, church. Pero ito po ang aking binibuild sa inyo. Magkaroon kayo ng confidence sa Lord. Kasi papunta sa kahirapan po yung lugar ni Jacob and he has no idea what's going on in the future. But God does. Hindi niya alam ang future ng kanyang lugar pero alam yun ng Diyos. Kaya kung makikita niyo, bago pa tumama yung kahirapan, si Jose ay nasa Egypt na para ipag-ipon sila ng pagkain. Kaya doon mo po makikita na ang Diyos natin nauuna na sa ating panahon. Kaya naman ang hiling niya sa iyo at sa akin, i-acknowledge niyo siya sa lahat ng inyong mga balak at desisyon. Kasi yan po ang kanyang plano sa iyo. Amen? Nung naririnig ko po yung balita tungkol dyan sa mga sibu-sibuyas na yan at pagbahal ng mga bilihin, kung hindi ka po na-enlightened na ang buhay mo ay hindi na sa iyo, kundi sa Diyos. Alam niyo, marami pong mga temptation na darating sa iyong buhay na pwede mong kagatin. Let me give you an example. Ang dami pong offer sa akin na wag nang bumalik sa Pilipinas. Kaya napakahirap po sa akin na every time lumabas ng bansa, kasi every time na lumalabas ako ng bansa, natotorture ako ng tukso na wag nang umuwi sa Pilipinas. Alam niyo yung mga tipo na dito ka mag-stay, pag dito ka nag-ministry, marami naman susuporta sa iyo rito. Hello? At minsan may didirektahin ka pa, dollar at love gift dito, ayaw mo pa ba no? Hello? Maraming temptation.
Amen. Na binubuksan sa'yo, sinasuggest sa'yo na mag-stay ka na. Dito maraming opportunity na nag-iintay sa'yo. Pero salamat na lamang dahil pag ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos at alam mo na ang buhay mo hindi sa'yo, magtatanong ka eh. At tuwing tatanungin ko ang Diyos, Lord, di na ba ako uuwi? Ang sabi niya, may usapan tayo, di ba? Na ikaw ay gagamitin ko sa iyong bansa. Hello? Kaya nga sabi ko sa akin, Mrs., mahirap kasi na gumawa tayo ng isang bagay na hindi pinagagawa ng Diyos. Dahil pag gumawa tayo ng isang bagay na hindi pinagagawa ng Diyos, He cannot support us in that thing because it's not His plan. Because pag nasa plano ka ng Diyos, He will always support you in every endeavor that you are encountering. Amen? Kaya ngayon po 2023, maaga pa po ang panahon. Please, have your time with God. Kaya nga po ang pag-aayuno, ito po ay panahon ng ating pakikipagniig at pakikipag-usap sa Diyos. Nakalulungkot dahil marami sa church ay hindi po nagkakaroon ng participation sa bagay na ito. Pero ito po ay napakahalaga. Pero uulitin ko, sasabihin ko rin po sa inyo ang katotohanan. In the New Testament, fasting is not a command. Hindi naman po ito utos, hindi ito persahan. Hindi mo po makikita na ang simbahan pinag-uutusan na kailangan silang gumawa. Alam nyo kung meron mang inuutos sa Diyos sa simbahan sa Bagong Tipan, ito po yung Hebrews 10:25. Example lang ito. Tingnan po natin, basahin nga po natin. Konti na lang po, malapit na po ako magtapos. Tingnan natin yung Hebrews 10:25. Tingnan nyo po ito. Ano ba sabi ng Hebrews 10:25? And let us not what? Neglect. What do you think of this statement? Ito po ba ay utos o suggestion? Utos. Sa Tagalog, sabi, huwag nating kalilimutan. Alin ang huwag kalilimutan? Ang ating pagsasama-sama, ang ating pagdalos sa mga pagtitipon, ang sabi ng ibang salin. So, ibig sabihin, ang pagtitipon, ito'y utos. Kaya pag hindi tayo nakakadalo sa pagtitipon, ibig sabihin, may nalalabag tayo na kautusan. Pero ang kaibahan po ng fasting, pag hindi ka nag-aayuno, wala ka nalalabag na kautusan. Pero meron kang bagay na nami-miss sa iyong buhay, na nagiging dahilan para hindi po maging mapayapa ang iyong pamumuhay sa ibabaw ng daigdig. So, ibig sabihin, ito po ay voluntary. Walang pinagkaiba po yan sa blessing. Amen. Ang pagpapala po ng Diyos, hindi naman niya ito'y pinoforce sa tao. Pero hinihiling niya na kung gusto mong lakaran ng pagpapala, then you have to participate and cooperate to my principle. Well, kung ayaw mo mag-cooperate sa kanyang prinsipyo, then God doesn't count it as a sin into your life, pero ikaw po ang nagsasuffer ng mga consequences. Nakukuha po ba natin? Like for example, going back. Sasamantalahin ko na. Kay Pastor Rodel naman kayo magagalit. Ano po? Amen. Yung tithing, hindi pipilit sa iyo ng Diyos yan. Amen. Hindi pipilit siya sa iyo ng Diyos. It's your right to practice it or not. Pero ang consequence niyan, amen, inaalisan mo ang Diyos ng authority to rebuke the devourer. Amen. Kaya marami sa Christian, dahil hindi naniniwala sa tithes, pero hindi nila namamalaya, nag-hospitites. Ano ibig sabihin ng pastor? Hospitites, meron ba ganun salita? Di sa hospital kayo nag-iika po. Kayo'y laging customer ni doktor. Hello? Amen? Hindi nyo namamalayan. Amen? Madalas may sira sa bahay nyo. Madalas may mga nangyayaring unwanted na mga gasto sa inyo. Pastor, normal lamang yun. Sabi ng Biblia, if you pay your tithes, I will rebuke the devourer. That's what tithes can do. Hello? Well, Pastor, hindi ako naniniwala. Uulitin ko, okay lang. Kung nag-i-enjoy ka lagi sa ospital, then go ahead.
Amen. Kung enjoy na enjoy mo. May mga tao kasi parang binamagnify nila. Alam mo, may ano na ako, high blood na ako ngayon eh. Ewan ko, bakit gustong-gusto nyo ikinikwentong nagme-maintenance ka na masaya ka pa ba niyan? Hello? Amen. That's a devourer. Dahil yung ipanjajalibi ng iyong anak, nagiging maintenance. Di po ba? That's a devourer. Amen. Kaya nga po, napakahalaga na atin pong paniwalaan ang kanyang salita. Kaya ito pong pag-aayuno, ito po ay hindi ipinipilit ng Diyos. Pero ito po ay nasa sa inyo kung inyo po itong susundin ang prinsipyo ng ayuno. Hello? Kaya nga kung atin pong papansinin, fasting is always linked to worship and also linked to prayer. Amen? Kaya nga po, never fast without worship and prayer. Dahil pag ikaw po'y nag-ayuno ng walang panalangin at wala pong pagsamba, what you are doing is you are just on a diet. Dahil ang purpose at intention po ng ayuno ay upang magkaroon ka ng encounter sa Diyos. Ngayon, sa simbahan po kasi ay nauso na sa atin yung Daniel fasting. Ngayon, habang ako po ay nasa ibang bansa, nirefresh ako ng Lord about sa concept ng fasting. Kasi every believers, mahalaga na makaisa po sa pag-aayuno, one way or the other. Pero kung mapapansin po natin, minsan kasi, though the Bible really tells that most of the example of fasting is about food, pero hindi po not necessarily that fasting is only about food. My last scripture to you today is go to the book of Corinthians. Samahan niyo po ako sa 1 Corinthians. Last na po ito para makita po natin ang principle ng fasting. Sabi po sa 1 Corinthians 7, dito po tayo magtatapos ngayong umagang ito. Ang sabi sa verse 1, sabi ni Pablo dito sa bahaging ito, now regarding the questions you ask in your letter. So itong bahaging ito lumalabas ay bilang pagtugon ni Pablo sa sulat na may kalakip na katanungan na ipinadala ng mga mananampalataya ng Korinto sa kanya. Tama po ba? Yun ang sabi po dito, regarding the questions you ask in your letter. Ano yung question na lumalabas na ipinadala kay Pablo? Sabi, yes, it is good to abstain from sexual relations. So sinasabi po rito ni Pablo, ang tinatanong sa kanya ay mabuti ba na ang isang tao, isang mananampalataya ay manatiling walang asawa? Yun po yung subject dito, sexual relations. Ang sabi po rito ni Pablo, ang kanyang katugunan at kasagutan ay oo. Mabuti ba ang walang asawa? Ang sagot ni Pablo, oo. Pero naniniwala ba kayo na hindi lahat po ng tao ay mag-a-agree kay Pablo? Hello? Na mabuti ang walang asawa. Amen. Pero sa katayuan at kalagayan ni Pablo, sagot niya, oo. Pero meron pong but. Meron po siyang ngunit. Sabi niya, but because there is so much sexual immorality. So ibig sabihin ng sexual immorality, hindi lamang po sa panahon natin problema, maging sa panahon ni Pablo, ito po yung napakalaki na rin problema. Kaya sinasabi rito ni Pablo sa kanyang sulat, each man should have his own wife. And each woman should have her own husband. So dahil sa problemang sexual immorality, kanya pong iminumungkahi na ang bawat lalaki o babae ay magkaroon ng kani-kanilang asawa. At ang sabi niya rito, the husband should fulfill his wife's sexual need. Medyo R18 kung ituturing. Kasi tungkol po ito sa sexual subject. Sabi, but this is biblical. Sabi, the husband should fulfill his sexual needs and the wife as well. So vice versa, kailangang mapulpil po ng mag-asawa yung kanilang sexual needs sa isa't isa. Pero kung ating papansinin, kung ibababa po natin ang salita ng Diyos dito sa sulat na ito ni Pablo, ang sabi po rito sa bahaging ito, sabi, do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain. Look at this.
Both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourself completely to prayer. So bakit po napapasok ang fasting dito? Wala naman tayo nabasang fasting. Ang kinukuha po natin yung prinsipyo. Ang sabi ni Pablo, bagamat kailangan na mag-asawa yung pagtatalik at pagsasama-sama, yung po hindi po ito green dahil yung tinuturo ng Biblia, hindi po ito malaswa. Pero sabi ni Pablo rito sa prinsipyong ito, ngunit pwedeng gawin ng mag-asawa na ipagpaliban niyang pagtatalik para sila'y makaroon ng pagbibigay ng panahon na makapanalangin. So, bakit tayo nagpa-fasting? Bakit tayo nag-abstain? Hindi po para magbawas ng timbang, para po mabigyan natin ng panahon na ang Diyos ay ating makausap. Kaya nga po ang fasting, mga kapatid, with that example, hindi lamang po ito dapat limited sa food. Bakit po? Kasi dapat bawat Kristiyano ay meron pong igini-give up. Sabi ko nga sa akin pong example kahapon, napansin ko po lately na parang addictive na sa akin po ang social media, ang Facebook. Napansin ko po ito, inassess ko aking sarili. Pagkatapos ko po ng kahit anong gawin, magturo, mag-aral, o minsan nagbabasa ka ng Biblia, parang may urge na laging i-check mo sandali ang Facebook. Sino sa inyo may ganong problema? Na para bang sa loob ng maghapon, hindi pwedeng 5 hanggang 10 beses na check mo Facebook. Can you raise your hands? Amen. So, nagiging problema yun eh. So, kaya ang sabi ko sa aking sarili, I would fast Facebook for 21 days. Amen. Kaya ang ginawa ko po sa aking cellphone, dinelete ko po yung app. And surely when I deleted the app, my flesh starts screaming, Facebook. Hello? And that is fasting. Amen. Meron sa inyo siguro addicted sa coffee. Hindi pwedeng hindi ako magkakape sa umaga eh. Pastor, wala masisira ang araw ko pag walang kape. Then you can fast that. Kaya hindi pwedeng magkaroon kayo ng dahilan na hindi ako sasali sa fasting ng church kasi hindi naman ako pwedeng mag-skip ng meal. Diabetic ako, meron akong maintenance, maraming dahilan, mabigat ang trabaho ko. Ay baka naman meron ka pwedeng i-give up. Baka pwedeng hindi ka kumain ng kanin lang for 21 days. But unless, amen, unless yung kanin, hindi mo talaga kinakain, parang lumapit sa aking isang senior sa church, Pastor, narinig ko kayo, magpapasting pala sa Facebook, pwede pala yun. Ako din po, Facebook ipapasting ko, narinig doon isang elder. Sister, matanda eh. Araw-araw ka ba nagpe-Facebook? Ay, brother, pinabubuksan ko lang sa anak ko pag Bible study na ni Pastor. Nandadaya ka, hindi ka naman addict sa Facebook eh. Ibig ko sabihin, yung mga bagay na alam mong hindi mo pwedeng, hindi ginagawa maghapon, pwede mong ipasting yun. Halimbawa, ikaw po ay bachelor or expert na marites. Baka pwedeng for 21 days, huwag ka muna mag-chismis, baka naman. Hello? Amen? Pastor, alam mo, hindi kaya eh. Talagang kailangan makipag-usap ako sa kapitbahay ko tuwing umaga eh. Di fasting mo, pigilan mo sarili mo, huwag ka munang mag-usap doon sa kapitbahay mo. For 21 days, that's fasting. Because one of the idea of fasting is you train your flesh to be silent and to be quiet so that the Spirit can lead you. Kaya nga po, ngayong umagang ito, bilang pagtatapos, may natitira pa palang 1 linggo, sumali na kayo. Amen. Kung sila po'y nagpasya ng kanilang ayuno ay form ng Daniel fasting, abstaining meat, pero hindi mo kaya yon, mag-isip ka ng bagay na i-give up mo for the Lord for the last 1 week of the fasting of the church. At samahan mo ito ng worship at panalangin dahil dyan ka magkakaroon ng encounter sa Panginoon. And your life will be transformed. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Kaya tuwing fasting, ganito po ang ginagawa ko sa church. Baka lang gusto nyong i-adapt. Pinasusulat ko po yung pangalan ng bawat individual at ipinalalagay ko ano yung ipapasting mo. Kasi yung inyong pagre-register ay pagsasign din na you are being committed
to do what you are writing on the piece of paper. Amen? Kasi minsan, pag sabi ko, sige, magpapasting ako, hindi naman alam ni pastor na hindi ko na itinuloy. Hello? But this is between you and God. Pero para lamang po magkaroon ng strong evidence, kung kaya ninyong gawin, mamaya magpalista kayo. Kasi ganito, papasting ko Facebook, papasting ko mamaya kape. At least naroon, for 1 week. Buti nga kayo, ngayon ko na lang kayo sasali, 1 linggo na lang eh. Yung iba, nagsimula po ng mas mahaba. But please, amen, hindi po ito pilitan, pero napakaganda na ang buong simbahan ay kasama po sa pag-aayuno dahil sabay-sabay natin pinakikinggan ang direksyon ng Diyos sa taong ito ng 2023. Amen? So tumayo po tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin, na ibinigay mo ang iyong salita at ang liwanag nito. Ikaw na po ang bahala sa mga kapatid na nakatanggap at nahatdan ng iyong mga binhi. Pagpalain mo po sila, paunlarin mo sila in Jesus' name. Amen. God bless you po. Magandang umaga pa po sa ating lahat. Seven.
Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Narinig na po natin kanina yung sa mensahe po ni Pastor Dex kanina kung ano po yung kahalagahan ng tithes and offering. Ngayon po, kayo na po ang magdidesisyon mga kapatid kung gusto nyo pagpalain kayo ng Panginoon o i-abstain ninyo yung pagpapala. Amen po ba? Sige po, basahin po natin yung sabi sa Malakay 3:10. Dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga gudungawan sa langit at ihulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kakalagyan. Amen po. Gaya po na narinig natin kanina, ang usaping puso po talaga. Dahil hindi po nakatingin sa pera ang Diyos. Dahil sabi nga po sa salita ng Diyos, Kanya ang langit, Kanya ang lupa. At ang lahat ng naririto, maging pilak at ginto ay ang Diyos po ang may-ari. Kaya ngayon po, ang hinihingi po sa atin ng Diyos ay ang puso natin. Kung tayo po ay magtatapat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Amen po ba? Amen, hallelujah. Meron lang po ako ibabahagi ng salita ng Diyos. Diyan ko po nabasa iyon. Alam niyo po ba yung kwento ron sa pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao? Nagpakain po ang Panginoon out of 5 loaves and 2 fishes. Kasi nung po ako'y nasa fasting po kasi kami. Purihin po ang Panginoon dahil totoo po na pag nagpapasting ka, maraming revelation ang binibigay sa iyo ng Holy Spirit. Nung po ako'y nagbabasa, nabasa ko po yung tungkol ron sa feeding the 5,000. Meron po roon, sino po yung, kasi hindi po yung multitude. Gusto ng mga alagad, pauwiin na ng Panginoong Yesus yung multitude kasi nasa ilang sila na lugar, wala silang mabibilhang pagkain. Pero ang sabi ng Panginoon, ano ang mayroon tayo dyan? Ang sabi po ni Felipe, meron po dyan, Panginoon, na isang bata, may dala po siyang 5 tinapay at 2 isda. Yung po revelation na rumating sa akin, yung 5 loaves and 2 fishes po, ang nire-represent po noon, yung mga ginagawa natin, manghanap buhay, yung pong mga nagagawa ng kamay natin. Amen po ba? Amen. So yun pong 5 loaves and 2 fishes, ang nire-represent po noon yung kung anong meron tayo. Pero sabi po roon, bata yung nagbigay. Bakit po kaya may bata? Kasi ang Panginoon po, ang sabi ng salita ng Diyos, malibang kayo'y maging bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Ano po ba ang katangian ng isang bata? Ang isang bata po, kagaya ng mga batang nakikita natin, pangakuan niyo po ang batang yan. Abutin man niya ng 10 taon, naroon pa rin sa kanya. Naghihintay pa rin siya roon sa pangako na ibinigay sa kanya. Ano po ba ang isang katangian pa ng isang bata? Ang isang bata po, magkaroon man niya ng kaaway, mamaya wala na po. Dahil ang isang bata po, maaminin na natin mga batang yan, mapagpakumbaba po. Hindi po sila nagtatanim ng anumang galit o sama ng loob. Amen po ba? Kaya pala sinabi ng Panginoon, malibang kayo'y maging bata. At roon po, bata ang ginamit sa illustration ng Panginoon. Dahil ang bata po, hindi po siya nag-alinlangan na ibinigay niya sa Panginoon yung dala-dala niya na 2 isda at 5 tinapay. Pero after po noon, di po ba pinaupo ng tigli-5 yung mga tao? Lahat po ay tinaas ng Panginoon yung tinapay at yung isda. Pinagpasalamat niya sa Ama yung tinapay, nakakanin ng lahat ng tao. At lahat po ng 5,000 na yun, tandaan po natin, ang binilang lang po ron ay mga kalalakihan. Hindi pa po kasama sa bilang ang bata at mga kababaihan. Pero multitude po yun. Lahat po yun napakain sa 2 tinapay at 5 isda. At after po noon, pinakita po roon na nakalikom pa. Gawin sabi ng Panginoong Yesus, ipunin nyo lahat ng natirang tinapay. Ilan raw pong kain ng tinapay ang natira? Ang natira po ay 12.
So sa isang taon, meron po tayong ilang buwan? 12 po, di po ba? Nire-represent po noon na bawat sandali ng buhay natin, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Basta magtiwala lang po tayo sa Panginoon. So sabi ron, all year round, isang taon, taon-taon, tinutugunan ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang hinihingi lang naman ng Panginoon, 10 po. Ika-10 lang. Bakit hindi po natin ibigay sa Panginoon na kung ang lahat ay ibinigay niya para sa atin? Amen po ba? Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. Dalangin po natin ang mga kaloob. Hallelujah. Hallelujah. O aming Ama, Ikaw ay dakila. Ikaw ay napakabuting Diyos. Tunay na kahit kailan hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Salamat po sa bawat maghapon na tinutugunan at pinupunuan mo lahat ng aming mga pangangailangan. Lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. Salamat, Panginoon, sa mga kaloob na ito na ibinabalik namin sa iyo dahil ikaw ang tunay na may-ari, Panginoon. At ang bawat isa sa amin ay pawang katiwala mo lamang, Panginoon. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na maging isang mabuting katiwala na lahat ng pagpapalang pinagtitiwala ng aming Panginoon sa bawat isa sa amin. Salamat, O dakilang Ama, sa lahat ng iyong salita na aming narinig sa umagang ito. Na tunay, Panginoon, naunawaan namin kung anong kahalagahan ng pagpapakumbaba, ang pag-aayuno sa iyong banal na harapan, Panginoon. Maraming salamat. Tunay na napagpala ang bawat isa. O dakilang Diyos na napakabuti, itinataas ko sa iyo ang aking mga kapatid na nagbigay ng kaloob sa umagang ito, na ikaw na, Panginoon, ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kandungan ng walang sukat na silid na kalagyan na hindi mawari ng aming mga isipan, Panginoon, ang kabutihan at katapatan mo sa aming mga buhay. O dakilang Diyos, napakabuti mo. We give you praise, glory, and honor, Father, in Jesus' name. Amen. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah! Napagpala po ba tayo ng Panginoon sa umagang ito? Tayo po yumuko para po tayo ay magtapos sa pamagitan ng isang panalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat sa pribilehiyo at pagkakataon na mapabilang sa iyong pamilya at makadalo kami sa mga pagtitipo na iyo pong itinakda para sa amin upang kami ay lumago at maging matibay at matatag na mananampalataya. Panginoon, pansamantalang maghihiwa-hiwalay kami. Ngunit naniniwala po kami ayon sa iyong pangako na may isang araw na parating na hindi na kami magkakahiwa-hiwalay na magkakapatid kay Kristo, sapagkat sabay-sabay titipunin mo kami sa ulap upang makasama ka namin ng habang buhay. Kaya habang kami naghihintay sa araw na yon, palakasin mo po ang iyong simbahan.
Patatagin mo po ang mga kapatiran sa Morong. Lagyan mo po sila ng maalab at makapangyarihan at matapang na pananampalataya na anuman, Panginoon, ang mga pagbabago, kaguluhan na nangyayari sa aming daigdig, huwag pong matinag ang aming pananalig sa iyo. Bigyan mo po sila ng malakas na pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Samahan mo po sila sa kanilang pag-uwi. Igawad mo ang bendisyon ng iyong biyaya, pagpapala, kapayapaan ay sumakanilang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Tapos na po ang gawain. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po ay magbatian sa pangalan po ng Panginoon. Hallelujah. Sa kawalan, pagpapala mo'y lagi lahat. Di matatakot sa pangakit, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak ang lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagkat at iba. Kaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkat at iba. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi